Nagmula sa simpleng paanyaya na tara tumulong tayo. Dito nagsimula ang kwento ng isang komunidad na nagkakaisa. Hindi sila organisadong grupo, hindi sila malaking foundation. Sila ay mga karaniwang tao na may trabaho, may pamilya at may sariling pangailangan. Pero may isang bagay na pare-pareho sila. Malasakit. Malasakit sa komunidad at malasakit sa mga hayop na nakatira kasama natin dito sa ating subdivision. Bagamat ang turing ng iba sa kanila ay peste at mapaminsala, ay may karapatan din naman silang mabuhay ng maayos at matiwasay. Kaya naisipan ng ating mga opisyales at mga volunteers na ilagak sila sa isang shelter kung saan maalagaan sila na maayos at maibibigay ang kanilang mga pangailangan. Hi, welcome to shelter po. Anong shelter nga to, sir? Health feed stray cats and puppies. Hello po. Basta ko sa akin yung muna pang-picture. Ang laki ng shelter niyo, sir. Yan. Yun, dito na po dito na po yung mga aso natin. Galing na Lumina Phase 5. 11, sir, no? 11? Yes. 11 sila. So, sure tayo na nasa magandang mga kamay o kalagayan yung mga rescue dogs natin. Yung mga dogs nila. Yun, follow nyo na rin yung page nila para makatulong tayo sa shelter na to. Napakaganda ng shelter nila kasi malawak, no? Sabi nga ni sir sa akin, after ma-quarantine ng mga na-rescue natin na aso, pwede na silang i-introduce dito sa community nila. Yun na nga. Para dun sa mga magtatanong or nagtatanong regarding dun sa situation dun sa shelter, galing ako dun, no? At kasama ako dun sa mga naghatid ng mga stray dogs natin galing sa Lumina Phase 5. At nakita ko personally na yung shelter nila is hindi siya basta-bastang shelter na tinayo lang. I mean, itong shelter na to is pinagkagastusan. So yun na nga, sabi nga sa akin ni sir, kahit ganon yung ginagawa niya or ganon na yung nagagawa niya sa shelter, nakakatanggap pa rin siya ng pambabash. So ganon talaga sa mundo natin, no? Basta yun na yun, hindi mawawala yan. At ayun, kaya ako nag-video nito or gumawa ng ganitong video kasi na-impress ako dun sa shelter na tinayo niya. Very impressive. Napakalawak, napakalinis. At free na gumagala yung mga rescue dogs nila doon sa compound ng shelter. As in, napakalaki ng shelter na to, ha. Ito yung shelter na nakita kong napakalaki, napakalinis. At hindi nila kinikage or tinatalian yung mga nire-rescue nila. Although meron dong mga aso na nasa cage. Kasi kaya sila nasa cage kasi kailangan. Hindi sila pwede dun sa community, kumbaga. So yun, hindi tayo nagkamali ng pinaglagakan ng ating mga stray dogs. At garantisado maalagaan sila ng maayos. By the way, itong shelter na to is organized. Okay? Meron silang mga staff na regular na nagpapakain, nag-aalaga sa mga aso. And occasionally, sabi ni sir, merong nagvi-visit na vet dun sa shelter nila to check yung health ng ating mga nilagak na stray dogs dun sa shelter. So nasa mabuting kamay yung mga stray dogs natin. Kaya sa aking mga kapitbahay dyan sa Lumina Phase 5, huwag kayong mag-alala,
hindi po sa dog pound napunta yung mga stray dogs. Kung yun yung inaalala nyo, hindi po sa dog pound, kundi sa matinong shelter siya napunta. Sila. So kung gusto nyong mag-donate ng dog food or cash, tumatanggap sila ng donation. Kasi nga napakalaki yung expenses nila daily. And makikita mo naman talaga na totoo yung sinasabi ni sir. At makikita mo rin doon sa may-ari ng shelter na yung pagmamahal niya sa mga stray dogs hindi talaga matatawaran. At isa siya sa mga taong nakita ko na very genuine yung pagmamahal niya sa stray dogs. Biruin mo, personal niyang pera, personal niyang property. At yun nga, yung time, lahat na ng... Actually, sabi niya nga sa akin, nakwento niya na sa akin na nagtatampo na rin yung mga kamag-anak niya. Kasi lahat na ng time niya is napupunta na doon sa shelter. So kung tayo ay may kapasidad na tumulong or mag-donate ng mga dog food, cash or in kind na makakatulong doon sa shelter, gawin po natin. Alright. So shoutout pala sa mga volunteers kanina na nakasama namin na nanghuli ng aso. At sa mga opisyal ng Lumina Phase 5 kay Pres Dylan, grabe, hindi tayo nagkamali sa shelter na pinagdalan ng mga stray dogs natin. Hindi sila papabayaan doon. And yun nga, kung gusto niyo mag-adapt ng dogs, pwede niyo rin silang kontakin kasi nagpapa-adapt din sila ng mga dogs na pwede nang ipa-adapt after ng rehabilitation dun sa mga aso. Pinopost din nila for adoption. So kung gusto niyo na mag-adapt, kontakin niyo lang sila sa kanyang Facebook page. Or kung gusto niyo, ako kontakin niyo, message niyo ako at i-relay natin yung mensahe nyo or ang kagustuhan yung mag-adapt ng aso doon kila sir. Wala namang problema sa akin. At kung gusto nyo ako na rin mag-transport, no problem. Walang problema sa akin yun. Alright. So dyan na lang, hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa lahat ng tumulong kanina, sa mga officers. Thank you very much. Saludo ako sa inyo. Bye bye.